na magkagayoy, lumapit si Pedro at sinabi sa kanya, Panginoon, makailang magkasala ang aking kapatid laban sa akin na siya aking patatawarin. Hanggang sa makapito. Sinabi sa kanya ni Jesus, hindi ko sinasabi sa iyo hanggang sa makapito. Kundi hanggang sa makapitong-pito. Atin ang pagtutup. At muli, salamat sa ating Panginoon Jesus, ang ating pinikilalang Diyos na natika at pangatihan sa lahat. Nalikha na ang langit at lupa. Kaya mali ang bawat isa ay nandito. Pinatalab niyo sa atin ang ating muli, ang lagi ng sandita ng inyong likod, ang ating mga kasultarang hirang na lakas, hindi itong ating pansamantalang hirap na buhay. Salamat Panginoon at ito'y muli ang langit upang maganap ang iyong kalooban. Bago sa ating pagsimula, gaya ng dati, maganda ba ang ating umaga, mga brother and sister? Amen. Yan man ang gusto ng ating Panginoon. Gusto niya na laging maganda ang umaga ng kanyang mga anak. At hindi dyan sa ating taga-subaybay, sa patuloy dyan sa ating social media, Facebook Live. Sama-sama tayong pagpalain sa paginig ng salita ng ating Panginoon sa Kristo. Sumayin niyo ang pagpapala. Sa mga kapatid, ang ating konteksto ay hinango sa aklat ng unang Timoteo. Sa Timoteo, ayon sa 18. 21-22. At doon sa narinig natin pagtuturo, mga kapatid, pinakita doon yung maliit na sangkap ng ating natawan ngayon, dila, isa sa pinamaliit na sangkap. Ang dila. Pero marami raw nagagawa ang dila. Batay doon sa tinungayan ng ating pamanggagawa. Sabi, ano pa man ang bagsik ng ito sa tinura ng ating pagtuturo, ano pa man ang bagsik at kapangyarihan ng dila, ano pa man ang kamandag ng impyernong dila, kung ang bawat mananampalataya ay hindi natitisod sa salita,
Sabi, ang mananampalatayang ito ay isang taong sakdan. Hindi siya nakapektuhan. Iyon yung kategory sa isang mananampalatayang hindi basta natitisod sa salita. Ikaw isang taong saktan na siyang hinahanap sa atin ng ating Panginoon sa Kristo. Sabi, at gayon din, mayroon daw kakayanan. Mayroon siyang kakayahan na kanyang mapigilan ang buong katawan. Ganun daw yung taong saktan. Bakit yung Santiago 2? Halika natin yung Christ. Sapagkat sa maraming mga bagay, tayong lahat ay nakatitisod. Sa maraming bagay daw, tayong lahat ay mga natitisod. Kung ang sino man ay hindi natitisod sa salita, ay isang taong sakdan ang gayon, may kakayanan, may kaya rin namang makapigil ng buong kapagalan. Ayan. Yun pala ang isa sa sikreto. Pala tayo yung mga salita na lumabas sa bibig. Pag hindi na pala natin parang nanghigla. Yun pala ang magpapasakit. Sabi, at nasa kanya ang kampletuhan ng bunga ng Espiritu ng pagiging isang tunay na Kristiyano. Tuloy ba tayong Kristiyano, mga kapatid? Nasa kanya na yung kakumpletuhan ng isang tunay na Kristiyano, yung bunga ng Espiritu. Ano ba tayong bunga ng Espiritu? Ha? Ano ba yung bunga ng Espiritu? Santiago, nasa Galatia 5. 22, sabi niya. Datapat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod. Ayan, meron ba tayo niyan? Kagandaang loob. Meron tayong kabutihan, meron tayong pagkatapat, meron ba tayong kaamuan? Ha? Yan, meron ba tayong pagpipigil? Hindi kayang makapigil ng buong katawan. Sabi, laban sa mga gayang bagay ay walang kautusan. Sabi, at ipinako sa krus ng mga kay Kristo Jesus ang laman na kasama ang mga masasamang kita at ang mga kahalayan dito. Sabi, at yun sa ikalawang Pedro sa 1:5, sabi diyan. Yan. O dahil dito sa pagkadaragdag sa kanyang inyo ng buong sikat ay pamagin ninyo sa inyong pananampalataya ang may kagalingan na ba tayo, mga kapatid? Ha? Sa pananampalataya? Sabi yun doon sa kagalingan ay ang kung naging magaling ka na, magkakaroon ka na ng kaalaman. At pag nagkaroon ka ng kaalaman, ay ang pagpipigil. Meron ba tayong pagpipigil? Ha? Meron daw tayong pagpipigil. Ang kasunod doon, meron ka ng pag-it.
Marami tayong pagtitiisan. Sino ang walang pinagtitiisan? Ha? At sa pagtitiis ay ang kabanalan, at sa kabanalan ay ang mabuting kalooban sa kapatid. Meron ba tayong mabuting kalooban sa kapatid? Yes. Siguruhin lang natin. Sabi, hindi mabuting kalooban sa kapatid ay mayroon tayong sapagkat kung nasa inyo ang mga bagay na ito na lahat ng sinabi na sumasagana ay hindi kayo pababayaan mga tamad at mga walang nagbubunga ba ang ating pananampalataya? Ha? Yes. Sa pagkakilala sa ating Panginoon sa Kristo. Pag naganap natin yung mga bagay na yon, yun ang gustong mangyari ng ating Panginoon sa Kristo. Diretso ba, bro? Sapagkat yung wala ng mga bagay na ito ay bulag. Hindi lahat ng mga bagay na binanggit, siya daw ay isang bulag. Na ang nakikita lamang ay ang nasa malapit sa pagkalimot, sa paglilinis ng kanyang dating mga kasalanan. Nandun pa rin siya sa dati. Sa Diyos. Kaya mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na kayo'y mga panatag kayo sa pagkatawag at pagkahiran sa inyo, sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na ito ay hindi kayo matitisod kailanman. Yun ang pinagagawa para tayo maging ganap na mananampalataya. Matagal na natin naririnig yan. Paulit-ulit na lang. Mga nagpatawa. Meron bang nakakasala sa inyo? Meron ba akong pinagkakasalaan? Mga nagpatawaran. Magpatawaran tayo sa lahat ng paraan ng ating pamumuhay. Forgiveness. Kaya bago tayo magsalita, ito yung matama nating dapat pinag-iisipan. Hindi ka basta salita. Yung basta nagsasalita yung walang pakuntangan. Hindi. Bago ko magbitaw ng salita, matamang nating iisipin yung ating sasabihin. No? Ang ganda ng pagkakadisenyo ng Diyos sa tao. No? Ang ganda ng pagkakadisenyo. Lalo na sa ating bibig. Ano ba yung nakapaligid sa ating bibig? Ha? Muso. Muso muna. Bago labi. Masyado kang excited eh. Diba? At saka ngipin. Oh. Diba? Sila yung mga nagsisilbing pader. Sila yung bantay. Diba?
Sila yung bantay pinto sa dila. Para hindi basta, upang maingatan yung bawat sasabihin. Kaya mayroong ngipin. Siya yung tagapigil. Kaya mayroong labi at muso. Para yung bawat lalabas sa dila, nabatay mo sa pagtuturo ang kapangyarihan ng dila. Ang kapangyarihan. Di ba? Gala impyerno ang kaya nitong gawin. Kaya, ang nga doon sa awit 141, sabi dyan, 1, 3. Sa 3. Maglagay ka ng bantay pinto. Maglagay ka ng bantay o Panginoon sa harap ng aking bibig. Sabi ni Haring David, pinaglalagay niya ng bantay yung kanyang bibig. Ingatan mo ang pintuan ng aking mga labi. Bakit? Dahil kung hindi ka nga makapag-iingat, diba? Kung ano-ano, mawawala sa iyo yung isang bunga ng espiritu ng ulang. Mababawasan yung pagiging sakdan. Nabawasan ang isip. Nawala yung pagpipigil. Kapahamakan. Stress. Ng kawigaan. Huwag kang pabayaan 13. Siyang nag-iingat ng kanyang bibig. Sabi, nag-iingat ng kanyang buhay. Hindi nag-iingat ng kanyang bibig. Hindi pa dalos-dalos magsalita. Nag-iingat ng kanyang buhay. Ngunit siyang nagbubukang maluwang ng kanyang bibig, ng kanyang mga labi, anong sabi dyan? Ay magkakaroon ng kapahamakan. Totoo naman. Bakit ito sa ating pagtuturo? Di ba? Ang susunod nun, problema. Kaya, ingat. Pinag-iingat tayo. Kaya si Job din nagsalita, nagsabi sa 29:9, sabi niya. Sabi ni Job. Sabi, hindi mga pangulo ay nagpipigil ng pangungusap. Nagpipigil. Hindi sila basta nagsasalita. Hindi mga pangulo. At inilalagay ang kanilang bibig sa kamay sa kanilang bibig. Parang pinipigilan. nagkaan sila. Parang nakaganyan. Bago sila bumitaw. Magkano sila? Isip. Sa Diyos. Sabi, ang tinig ng mahal na tao ay tumatahimik. At ang kanilang dila ay dumidikit sa kanilang ngala-ngala ng kanilang bibig. Talagang hindi sila basta nagsasalita. Bago sila talagang nag-iisip sila. Isipin natin. Ayan. Mga kapatid. Sabi doon sa ating konteksto,
No, kaya lumapit si Pedro at sinabi sa kanya, balik tayo sa ating context. Kanino lumapit si Pedro? Sa ating Panginoon. At sinabi niya, makailang magkasala ang aking kapatid laban sa akin na siya aking patatawarin. Nagtanong siya, Panginoon, makailang magkasala sa akin ang aking kapatid at siya aking patatawarin? Yun yung tanong ni Pedro na siya rin ang sumagot. Makapito? Sabi, makapito. Siya rin yung sumagot. Yung sagot ng ating Panginoon Jesus, sabi niya, sinabi sa kanya ni Jesus, hindi ko sinasabi sa iyo. Sabi, hindi ko sinasabi sa iyo. Hanggang makapito. Hindi, hanggang sa... Ano ibig sabihin niya, mga kapatid? Ano yung pinupunto? Ng ating konteksto. Ating pagpalakon. Numerical siya. Diba? Sabi, patawarin na makapitumpung-7, walang hanggang katapusang bilang ng pagpapatawad. Hirap gawin ko. Stop perde. Pero ito inuutos. Gagawin natin, hindi. Diba? Ito yung turo ng Kristo eh. Pero may mga paraan. May mga paraan siya. Pag binato ka ng bato, ano daw ang iano mo? Pag binato ka ng bato, ano? Sabi niya. Yun yung mga salibig kayo. Ano? Go, Sister Bang. Ano ibabato mo? Bigyan mo ng hardware. Kaya, mga kapatid, walang bilang ng pagpapatawad ang gagawin. Sabi, sa ating mga kapatid. Meron yung ating gagawin. Ito yung binigay niya sa atin, ano? Ng ating, na siya mismo ang nagsabi, unlimited. Unlimited yung ating, ano? May times. Unlimited times. So, paano tayo tinuturoang magpatawad batay sa ating context? Paano tayo tinuturoan? Diba? Sabi, makapitong-pito. Tayo ngayon, mga kapatid, ay bayan ng Diyos.
na kanyang pinatawad. Kasama ba tayo sa bayan ng Diyos? Amen. Bayan tayo ng Diyos. Tayo kanyang pinatawad. Wika, doon sa Lucas, sabi diyan, sa 1, Lucas 1, 77. 77. Upang maipakilala ang kaligtasan sa kanyang bayan sa pagkapatawad ng kanilang mga kasalanan. Pinatawad na tayo ng ating Panginoon para tayo maligtas sa ating mga kasalanan. Ang Diyos sa Isaiah 1:18, ito yung kanyang pamamaraan ng kanyang pagpapatawad. Sabi, magsiparito kayo ngayon at tayo'y magkatuwiranan, sabi ng Panginoon. Sabi, bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang nyebe. Bagaman maging mapula, gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng bagong paligong tupa. Yun yung pamamaraan ng Diyos. Sabi, kahit anong klase ng kasalanan ng isang tao, kahit sino ka pa, kahit daw katingkad, matingkad na dugo, pero pag tinanggap mo ang ating Panginoong Hesus, ang wika, yung kasalanan na yun, magiging parang balahibo ng tupa. Na yung nyebe, yung makinang, yung nyebe, yelo yun. Yelo. Snow. Pag tinanggap mo ang ating Panginoong Jesucristo, ang sabi, yung dati mong kahit anong klase ka pa, magiging parang, di ba ang gandang tignan ng mga ganon? Busila. Yun yung pag lagi kang di ba? Meron gusto, lagi nakaputi. Dahil, maganda nga naman talaga eh. Maganda nga sa paningin. Kaya, ganun daw. Kahit ano daw klase ng ating mga pagkakasala na ginawa sa harap ng Diyos, magiging parang matingkad na nyebe, balahibo ng tupa. Busila. Mayroon ganun yung busilak na puso. Yung busilak na puso, ano yun yung maganda yung mababang loob, madaling, maunawain, mapagpahinuhod, mapagpakumbaba, matulungin. Ang sarap nung merong ganun. Yun yung hinahanap ng Diyos sa atin. Yun yung gusto niya sa isang mananampalataya. Kaya, batay doon sa Mateo 6:14-15, sabi diyan, kung hindi kayo magpapatawad, ano sabi diyan? Hindi ko rin kayo patatawarin. Sa 14.
Sapagat kung ipatatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Datapat kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama. Ng iyong Ama, inyong mga kasalanan. Kaya, yun ang dapat natin gawin. Ha? Patawaran. Kasi pagpatawaran. Kailangan tanggapin. Kaya rin, meron ka bang pwedeng sagot? Kailangan natin magpatawad talaga. At saka totoong pagpapatawad. Yun. Yes. Dahil, pag hindi tayo magpapatawad, Hindi rin tayo matatawad. Hindi rin tayo. Patawarin ang mga tao. at tayo'y hukuman. Hukuman tayo. Pakita mo nga, brother, yung pag-alaala. Ano nakakita niyong ginawa? Ha? Ano yung nakita natin ginawa? Pagkalusan, pagpapahirap, marami ang Panginoon. Sobrang pahirap. Binatan ng Panginoon ang ating mga kasalanan. Yun na, bro. Ano ang inyong nakita, mga kapatid? Ano yung ating napansin? Ha? Hindi ba? Wala siyang kasalanan. Pero, inako niya yung ating kasalanan. Pinahirapan siya. Hindi siya gumanti. Nakita niyo kung paano ano eh? Sumasama yung laman. Dinuran. Sa atin, salita lang. Ha? Hindi ka pa dinuduran. Hindi ka pa sinasaktan. Salita pa lang. Kung makaimot-imot ka. Di ba? Diyos na, napatawad yung ginawa sa kanya. Salita lang.
Paano kaya kung ganun ang ginawa? Ha? Ano gagawin natin? Patayin ko na. Di ba? Sa hindi. Oo, ito yun. Ganun na? Opo. Normal sa tao. Pero ang Diyos, sa atin, itinuturo niya. Napakatawad. Kaya, sabi Santiago 2:13, sapagkat ang paghuhukom ay walang awa doon sa hindi nagpakita ng awa. Ang awa ay lumulalahati laban sa paghuhukom. Ayan. Hindi ka magpatawad, hindi ka rin patatawarin. Sigurado huhukuman. Kaya, doon pa rin sa Mateo 8:32, 18 sabi niya, sa 32. Sabi niya, 18:32. Na magkakay, pinabi niya sa kanyang Panginoon at sa kanyang sinabi, ikaw na aliping masama. Pinatawad ko sa iyo ang lahat ng utang na yaon sapagkat ipinamanhik mo sa akin. Hindi ba dapat na ikaw naman ay mahabag sa iyong kapwa alipin na gaya ko namang nahabag sa iyo? At nagalit ang kanyang Panginoon at binigay siya sa mga tagapahirap hanggang sa siya'y magbayad ng lahat ng utang. Gayun din naman ang gagawin sa inyo ng aking Ama na nasa langit. Gagawin naman sa inyo ng aking Ama na nasa kalangitan. Kung hindi ninyo patatawarin sa inyong mga puso ng bawat isa ang kanyang kapatid. Kapatid daw yan. Kaya wala tayong gagawin kundi magpakumbaba, magpatawad. Kaya tayo o ako ba'y dapat magpadala sa aking emosyon o nararamdaman? Dapat ba akong magpadala? Ha? Colosas 3:13. Sabi dyan, mga tiisan kayo sa ano nang Pastor Kirby? Magtiisan. Talagang meron tayo. Yung ugali ng bawat isa, pagtitiisan natin yan. Kasi nakalagay, no? Magtiisan kayo sa grabe. Pagtitiis ang ugali mo, anong meron ka sa ugali mo? Kilala mo sarili mo. Di ba? Kilala mo sarili ko. Pagtitiis ang ugali mo, yun yung sabi. Ano gagawin natin? Sundin. Sumunod. Ha? Sumunod. Gawin. Sundin. Ano gagawin natin? Sabi diyan, at mga patawaran kayo sa Isa-isa. oh. Wala tayong gagawin. Hindi ko mahala. Kaya kung ilang taon mo nang pinagtitisan yan, hanggang sa iyan eh, matepo.
Yung matebo naman. Walang word. Pagpantay na yung paa. Hindi eh. Di ba? Yun talaga eh. May panahon pa para magbago. Ayan. Eh baka ano, hindi natin alam bukas eh. Kung ano yung kaya mo sa bukas. Hindi natin alam. May panahon ba para matepok? Magpasalamat din ng titiis. Baka nagpasalamat din ng titiis. Pag natepok. Wala tayo pag-iisa. Magpapasalamat na yung nagtitiis. Kaya sabi, kung sino man ay may sumbong laban sa kanino man, ano yan? Na kung paano pinatawad kayo ng Panginoon, naging hindi naman at inyong ano ang gagawin natin yan talaga. Diretso bro. At sa ibabaw ng lahat ng mga bagay nito ay magbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali lang sa kala. Maghari sa ating puso ang kapayapaan ni Kristo na diya'y tinawag din naman tayo sa isang katawan at kayo maging at tayong gagawin talaga. Yun talaga ang gagawin talaga natin sa loob ng iglesia, magtiisan, magpatawaran, magmahalan, magpingan. Yan talaga. Wala tayo, yan talaga. Kaya tayo nandito sa loob ng iglesia, ng katawan, ng sa katawan tayo. Kaya, mga kapatid, si Apostol Pablo, ang galing niya magpatawad eh. Bakit kaya? Bakit kaya madaling magpatawad ang ating Apostol Pablo? Ito ay nangdahil sa ating Panginoong Kristo. Kaya sa madaling magpatawad. Ano? Sa ikalawang Korinto 2:10, sabi lang, datapat ang inyong ipinatatawad ng anuman ay pinatatawad ko rin naman. Sapagkat ang aking ipinatatawad naman, kung ako'y nagpapatawad ng anuman, ay dahil sa inyo sa harapan ni Kristo. Dahil sa ating Panginoong Kristo. Dahil inyong itinuturo talaga. Salamat Panginoon. Ano? Ginawa mo kaming tunay na Kristiyano. Binigyan mo kami ng isang pusong mapagin. Binigyan mo kami ng pusong magpatawad. Salamat. Binigyan mo kami ng pusong marunong umunawa. Malulungkot kami. Medyo sa atin, pagmahalan, pagtatawaran, pagpakumbaba. Kaya, kung ang Panginoon sa Kristo yung nasa ating ang ating Panginoon sa Kristo, andun yung tunay na pag-ibig at pagmamahal. Yung kadakilaan ng pag-ibig na sa atin. Dahil yung pag-ibig, sabi, hindi inaalumana ang masama. Lahat binabata, lahat tinitiis. Yung kadakilaan yun.
Kaya sanayin natin mga kapatid ang ating puso sa pagmamahalan. Mahal ba natin ang iglesia ng Panginoon? Amen. Magmahalan tayo. Dahil ang ating Panginoon sa Kristo, siya laging handang magpatawad. Amen. Peso. 4:32. Saan dyan? At magmagandang loob kayo sa isa't isa. Mahabagin na magpatawaran kayo sa isa't isa. Gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Kaya, mga kapatid, patay na tayo sa pagkakasala. Wala na tayo. Hindi na tayo alipin ng kasalanan. Kaya, ano ang mensahe na ibig sa atin ng ating Panginoon Kristo sa umaga nito? Patawaran. Hindi patawaran sa pag-ibig. Na laging bukas ang ating puso sa pagpapatawad. Amen. Dahil kung hindi tayo magpapatawad, hindi rin tayo patatawaran. Ganyan lang mga kapatid, muli isang magandang umaga sa inyo sa pangalan ng ating Panginoong Kristo.